Oh, what? What's that? So, we're finally setting up the dome. And we actually have the guide here with us. And I don't know, I think it's gonna take the whole day to set this up. We finished everything. So it's only April. Imagine we're here in June. Mm-hmm. It's warm. It's not wet. That'd be so nice. Even the week that we were here, it was pretty nice. 2 weeks ago. Mm-hmm. So it's Easter Sunday and we're still here at the property. Maulan na gabi, maulan na umaga, pero tuloy pa rin. So warm here. Yeah. So, pupunta kami sa town bukas. Magbibiyahe kami for 3 hours kasi marami kaming kailangan bilhin para i-set up yun. So, next week namin siya i-set up. So, itong video na to, pag-usapan natin, paano nga ba kami namumuhay dito? Ano ba yung mga trabaho namin? Paano namin nagagawa na tumira sa isang rural, isang remote na lugar dito sa Canada? Para magka-idea kayo kung kaya nyo ba na tumira sa ganun. Kasi kung iniisip nyo na bumili ng lupa, ng property, usually kasi yan sa mga rural, di ba? Kung iniisip nyo gawin yun, syempre gusto ko rin ibigay sa inyo or ipasilip sa inyo or bigyan kayo ng idea na ano yung mga pwede nyong gawin para may kabuhayan showcase kayo, di ba? Ni Felix, marami na kaming napuntahan dito sa Canada. Marami kaming nagawa sa life namin dito ng kung anong klaseng trabaho. Hindi kami mapiling tao pagdating sa trabaho. Pero nung pumunta kami dito, talagang kami yung nag-adjust. Kami yung nag-adjust. Kung ano yung kailangan dito, yun yung talagang pinurso namin na career. Maswerte na lang ako kasi may mga, may mga side hustle tayo. Hindi na nga side hustle kasi yun na yung bumubuhay sa amin. Yung mga full time ko na talaga siya. May mga negosyo tayo na bago pa tayo pumunta sa rural, pwede ko siyang, dalhin kahit saan man lupalop ako ng mundo. No? So yun yung talaga yung nakatulong sa amin. Like yung YouTube ko, yung aking isang business, yung consultancy business, education consultancy business na minamanage ko lang naman siya online. Tapos, si Felix naman, dati, nung nandun kami sa city, nagtatrabaho siya before sa isang health authority, sa ambulansya. Doon siya nagtatrabaho before. So, nung napalipat kami sa rural, talagang napilitan siya mag-resign.
Kasi wala naman ditong walang ganun. Yung trabaho niya nun sa city, wala dito. Ngayon na napalipat siya dito, syempre, ang ano lang namin, yung source of income namin, yung lang negosyo ko. Ngayon, nag-aral siya. Nag-aral siya na maging mekaniko. Kasi dito, maraming trabaho sa ganun. Mekaniko, healthcare, mga ganyan. So, nag-aral siya for 10 months. Tapos ngayon, ayun, nagkaroon na siya ng trabaho. Diba? So, yun na yung trabaho niya, full-time. And then ako naman, so nagdinegosyo ako, 'di ba? Yun yung education consultancy na minamanage ko online. Meron pa ako isa na minamanage ko din, pero yung medyo challenging ng konti kasi kailangan ko mag-drive. Yun yung commercial cleaning na ginagawa ko. So, yun is franchise. May naglilinis para sa akin sa city na malapit sa amin. So, nagdadrive talaga ako para bisitahin yun. Tapos, naglilinis din ako. Kasi hindi ka rin pwedeng magnegosyo ng hindi ka mismo na humahawak eh. So, binibisita ko. Naglilinis din ako. So, binibisita ko sa city. Nagdadrive ako ng few hours. And then, once in a while ko yun binibisita. Hindi naman siya araw-araw. Pero yun nga, supplementary income din siya na ginagawa ko apart from the education consultancy na ginagawa ko. May isa pa akong negosyo. Di ba ang dami kong racket? May isa pa akong negosyo. Yun naman is social media management na ginagawa ko sa mga small businesses dito sa lugar namin. Kasi dito sa lugar namin, hindi mateke yung mga tao. Medyo may edad na kasi yung mga tao dito. Maraming mga restaurants din dito. Tsaka tourist destination. Kita nyo naman, ang ganda-ganda dito, di ba? So, tourist destination din siya pag summer. Yan yung mga restaurants dito, yung mga establishments dito. Wala silang social presence. So, may nag-reach out sa akin na, kailangan ko ng tulong sa ganyan. Sabi ko, kasi nalaman nila na nag-ano ko di ba? Nag-YouTube ako, nag-edit ako ng mga videos, mga reels, ganyan. So, nung nalaman nila yon, nagpatulong na sa akin. So, nagsimula sa isang kliyente hanggang sa dumami na din siya. So, ayun, yung mga ginagawa ko, online lang din yun na ginagawa ko. Pero 3 yung source of income ko. Si Felix isang full-time job. So, may mga naman, paraan para magkaroon ka ng kabuhayan showcase dito kung nasan ka mang lupalop ng Canada, di ba? Nasa diskarte mo din talaga yan, di ba? Tsaka skill set, kasi ako, may skills ako na, alam mo yun, marketing. So, ginamit ko siya. Meron at meron na trabaho para sa inyo sa rural. Lang talaga, kailangan din minsan i-reach out mo, ipakita mo anong skill set mo. Kasi hindi nila malalaman kung hindi ka nakikipag-usap sa tao, hindi ka lumalabas. So ako, mahilig akong makipag-connect sa mga tao sa rural. And then, pag may mga, may mga meeting ng mga business owners dito sa lugar namin, uma-attend din ako, sinasabi ko anong ginagawa ko, ganyan. Para if ever man one day mayroong isang business na kailangan nila yung gantong tao, ikaw yung una nilang may isip, diba? So, yun. So, marami ding mga tao dito. I mean, hindi naman marami. Konti lang. Kasi very secluded ito. Ayun, may mga nagka-camp din dyan. Pero magkakalayo talaga. Hindi kayo magkakakita. Yun yung talagang gusto ko dito sa lugar namin. Wala masyadong tao talaga. Yun naman sa nandun, sa property, usually talaga ang trabaho ng mga tao doon, mga retired na talaga. Retired na sila, guys. Wala na silang ginagawa sa life. Pero meron ding iba na nag-work from home, ganyan. Lumipat from the big city, tas lumipat doon. Pero may work from home naman sila. Ang kagandahan lang talaga, isang reason din talaga ng karamihan lumilipat sa isang acreage talaga, is gusto talaga nila na maging homestead. Alam mo yun, magtanim ng sarili nilang pagkain, kumbaga, naka-off-grid, yun yung mga peg ng mga nandun sa lugar namin. Meron din naman on-grid, pero napakatahimik talaga.
Yun yung reason kung bakit sila lumilipat dahil gusto nila sa tahimik na lugar. So, kung ang trabaho mo naman is hindi naman as in nagre-require na, alam mo yun, na nasa big city ka, then pwede ka naman lumipat. Magtingin-tingin ka na ng mga properties na pwede mong mabili, di ba? So, doon sa mga nagtatanong, saan ba kami? Nasa British Columbia po kami. May mga properties po sa BC na pwede nyo makita. Nagtatanong ng mga presyo dyan. Tingnan nyo na sa internet lang. And then, marami din sa Nova Scotia, marami sa Atlantic na mura, sa totoo lang. Yun lang talaga, magkaiba yung weather. Ang dami ko nga napapanood sa YouTube na from Canada, tapos ganun yung ginagawa nila. Tapos ang lalaki talaga ng lupa nila, tapos sobrang, ang dami na nilang na-build. Diba? May mga, na sila, may cabin na, may garage pa, as in, mayroon na silang garden, as in, tapos years of building talaga siya. So kami, dami pa namin kailangang i-build. Nagsisimula pa lang kami. Pero marami kayong makikita talaga sa YouTube na pwede nyo maging peg. Depende kung anong lugar. Pero usually nakikita ko sa YouTube is British Columbia. And then may nakita na rin akong Nova Scotian na gumagawa ng katulad nun sa amin. May nakita nga ako guys, parang nagsimula din sila sa dome katulad nun sa amin. Tapos, afterwards, meron din yurt. Nagsimula sa yurt. Tapos, nag-build na sila ng trailer na house. As in, lumalaki na lumalaki. So, kami hindi namin alam. Basta dome muna kami. Doon kami magsisimula. I think may nagtanong na rin about septic. Ang naisip namin gawin dyan is composting toilet muna kami. Yun muna, doon kami magsisimula. So, let's see kung anong regulation. Pero, doon sa lugar namin, masyadong remote. Para magkaroon ng matinding regulation. So, yun din, ang kagandahan pag nasa remote kayo guys, hindi ganun ka-stricto. 'Di ba? May mga lugar nga dito na pwede mong i-build kahit ano. Ganun. Depende sa regulation doon sa lugar na mapipili mo. So, kung bibili man kayo ng lupa, i-double check niyo yung regulation. 'Di ba? Ang hirap ng mahigpit. So, usually yan sa mga malalaking city. Pag malapit ka sa malalaking city, kami, medyo rural kami. So, walang masyadong matinding regulation sa lugar namin. Pwede ka ngang magpaupa. Pwede pa yung Airbnb. Di ba sa ibang lugar sa BC, bawal na Airbnb unless primary residence mo. Doon sa lugar namin, hindi ganun pa, kahigpit. Babalik na kami sa sa bahay. And maaga pa ang gising natin tomorrow kasi we're going to the city. Whoa! You can have your hot dog right now. Wow. This is gonna be the last marshmallow for tonight. Okay. You too.